Ang verse na po na to, ito yung Proverbs 22 verse 6. Yan, sabi ko dito, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Sa Tagalog po, sanayin mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran, at kapag tumanda siya, ay hindi niya ito tatalikuran. Ito po yung magandang verse na makakatulong sa atin para ma-encourage ang bawat isa. Hindi lang yung parents, hindi lang, lahat tayo na mga matatanda, magbigay tayo ng part sa buhay ng mga kabataan. Lalo-lalo na nga sa mga parents, sa mga magkakaroon ng pamilya, isang malaking responsibilidad po na magkaroon ng isang pamilya sapagkat ang magiging mga sunod na henerasyon ay magmumula sa atin. So, tungkol po sa kabataan, kasi yung kung maalala po natin, may mga time na akala natin yung mga kabataan, hindi sila aware sa mga nangyayari sa kapaligiran. Ngunit, base po sa pag-aaral ng mga expert, yan. May mga advantage po kasi yung mga bata kumpara sa ating mga matatanda. Scientific studies why children learn easier. Sinasabi po dito, number 1, the absorbent mind. Siya po si ang nagsabi nito, si Maria Montessori, noong 1949, sinasabi niya na during early childhood, from birth to about age 6, a child mind naturally and effortlessly absorb everything from their surrounding. Especially yung pong language, culture, movement, and behavior without conscious effort, much like sponge soak of soaking up water. So parang pa lang yung mga bata natin na from 0 to 6, para pala siyang sponge. Kung maalala niyo naman, yung pong sponge kapag nilagay niyo sa tubig, kahit hindi mo siya galawin na hindi mo siya pigain, automatic siyang magsisipsip ng tubig. Yun yung sinasabi dito sa part po na to na the absorbent mind. At yung pangalawa, brain plasticity, neuroplasticity. Aside po ni Eric Knudsen, noong 2004 Nature Review, Neuroscience, yun po yung pinag-aralan nila at they found out that early childhood is a critical period when the brain is most adaptable to new information, particularly language and sensory skill. Children's brains are more plastic, or sa mga matanda. Plastic ibig sabihin means their neurons and neutral connection can easily form, change, and adapt. So ibig sabihin yung pong neurons na yan, parang sa mga bata po kasi mas mabilis silang makapag-transmit ng mga signals sa mga katawan. Kaya yung mga bata, madali silang matuto. Kumbaga parang, di ko ba, kung maalala natin nung mga bata tayo, di ko ba, sabi niya, sa halip na sabihin sa baby, habang lumalaki, kung gusto mong uminom, ang sabihin ng iba, mamam. Diba? So ano yung natututunan ng bata? Mamam. Diba? Tapos meron pa nga, sabihin, parang nalala ko pa nga, ako kaya sabi ko pa, tatat. Ano yung tatat? Gatas. Yung pala yung gusto ng gatas. Bakit hindi natin, para subukan, sabihin sa mga bata, yung tama, gatas. Kasi kaya-kaya nila yun eh. Sabi ka sa pag-aaral ng mga eksperto. At sabi din po dito, as people age, neutral plasticity decrease, making it harder to learn
completely new things. So yung pala yung kaya pala kung minsan sa ating mga matatanda na kapag may gusto tayong pag-aralan, nagiging parang mahirap, parang kailangan mo ng sobrang effort na talagang ganyan. So yun po palang mga bata, diba, yun po sa number one, kapag sa nakikita sa kanyang surrounding or sa kanyang, mas madali nilang na-absorb. Number three, language learning advantage. So ito po yung kanina sinabi ko, na bakit hindi natin gawin na mas tama yung ibigay sa kanila. Katulad niya ng gatas. Sabi ni Johnson and Newport sa kanyang study shows that immigrants who learn English before age 7 achieve near native fluency, while those who are learn after puberty rarely did. So yun po pala, kapag yung isang bata, inilagay mo siya sa isang kunwari sa isang lugar kunwari sa US, pinanganak siya. So mas madali niyang ma-adapt yung pagsasalita ng English. Pero kakaiba dito sa atin, para lahat po ng bata naging English na. Hindi mo na maintindihan na bakit ganito yung mga dito, para nakakalimutan mag-Tagalog. Children can learn multiple language effortlessly just by being exposed to them. So dapat i-expose pala natin kung kunwari gusto mo siyang matuto ng Chinese. So dapat doon sa surrounding niya meron siya laging kausap na Chinese. Gusto mo ng Italian, dapat meron siya kausap ng Italian. So ganun pala yun. Tapos kaya yung mga ibang mga matatanda na gustong mag-aral ng ibang dialect. So kailangan talaga nilang magpursige na mag-aral, pumasok upang matuto ng ibang dialect or ibang language. At ito, adults can learn more languages but often rely on explicit rules in memory, not natural immersion. So sabi po yung isa man sa adult na kailangan natin na talagang magbigay ng effort na mag-aral. Kung gusto natin magkaroon ng ibang language na matututunan. And number 4, implicit versus explicit learning. Aside po dun sa pinag-aralan ni Arthur Reber noong 1993, Psychological Bulletin, children outperform adults in explicit learning tasks like pattern recognition without explanation. Children learn explicitly by observation, imitation, and repetition without needing to consciously understand rules. So yung pong implicit, yan yung parang hindi mo siya kailangang diktahan, hindi mo siya kailangang sabihan, or once na nakita niya sa'yo, once na nakita niya nung bata or na-experience niya nung kasama ka, matutunan niya rin yun ng mabilis. Kapag explicit naman, ito yung talagang sasabihin mo sa kanya ng malinaw at saka direkta. Tsaka parang lalo na pag nagda-drive tayo, tapos may mga batang kasama, dapat cool lang tayo, huwag tayong masyadong mainitin ng ulo kasi habang mga bata yung mga kasama mo, mas ma-absorb nila yung mga ganung mga pag-uugali na magiging biglang mainitin ng ulo, magugulot ka na lang na yung pinapagalitan ka na. Adults can learn explicitly focusing on understanding and memorizing, which is slower but deeper in reasoning. So yun nga, kapag sa matatanda naman, mas mas mayroong focus at saka yun nga, pumapasok yung pag-memorize